ang pinakamahalagang bansa na hindi mo pa naririnig. Ang mundo ay napapalibutan ng maraming mga bansa. Iba-iba ang laki at iba-iba ang mga kultura. At sa mga nagdaang kasaysayan ng tao ay nagkaroon ng mga lugar na naging mas mahalaga kumpara sa iba. May mga bansa na nanakop ng iba at may mga bansa naman na laging napapasama sa mga labanan para sa kapangyarihan. At ngayon, may mga tinuring na superpowers ng mundo. Pero alam nyo ba na may isang maliit na bansa na pinag-aagawan ng mga naturingang malalakas na nasyon sa mundo? May lawak lamang ng ilang kilometro ang lugar na ito at maaaring hindi nga alam ng karamihan kahit ang pangalan nito. Ano nga bang meron dito at bakit nga ba sinasabing napakahalaga ng bansang ito? Tara at pag-usapan natin ang pinaka-importanting bansa ngayon na matatagpuan sa may Red Sea, ang bansang Djibouti. Alamin muna natin kung ano ba ang meron sa Red Sea. Ito ay isang dagat na matatagpuan sa Indian Ocean at nasa gitna ng Asia at Africa. Ito ay konektado sa Mediterranean Sea sa itaas sa pamamagitan ng Suez Canal at ito ay konektado naman sa Gulf of Aden sa may ibaba sa pamamagitan ng Bab el-Mandeb. Ang lugar na ito ay dinadaanan ng mga kalakal. Halimbawa, milyon-milyon na barrels ng langis ang dumadaan dito. Ang mga barrels na ito ay daladala ng halos 30% ng mga container ships na lumalayag sa Red Sea at umiikot sa global market. Sumatotal ay halos 10% to 15% ng global trade ay dumadaan dito sa Red Sea. At dahil na rin sa mga iba't ibang kalakal na dumaraan dito, ay maraming grupo ang nagtatangkang makuha at makinabang sa mga produktong ito. Siyempre, may mga pirata na lumalagi dito na nagnanakaw at nandutukot ng mga tao para humingi ng daan-daang milyon bilang ransom. Ngunit may mga rebel militias din na makikita rito dahil sa mga proxy wars. Idagdag pa na ang mga gobyerno na nakapalibot sa daanang ito ay hindi rin naman ganun katatag. Naaapektuhan din ang lugar na ito ng mga labanan sa ibang lugar, tulad na lang ng giyera sa Gaza Strip. Ang kaguluhan sa pagitan ng Israel at Hamas ay nag-impluwensya sa ilang grupo na maging mga rebelde na anti-Western ang ideolohiya, gaya na lang ng mga rebeldeng Houthi na mula sa Yemen. Ang bansang ito ay malapit sa Bab el-Mandeb. Ang mga Houthi ay nagsasagawa ng mga pag-atake sa mga cargo ships na papunta sa Amerika at Europa. Ang mga ito ay nagpapaputok ng mga rockets sa mga dumaraan ng mga cargo ships. Kaya naman, lumalaban ang US at UK sa mga rebeldeng ito. Nagkakaroon ng mga komprontasyon at minsay nadadamay pa rin ang mga kalakal. Dati naman ay hindi ganito ang tensyon sa may Red Sea. Ito ay masasabing isang dead end bago gumawa ang French Company ng Suez Canal mula sa parte ng Egypt. Dahil sa kanal na ito ay napabilis ang paglalakbay ng mga taga-Europe papunta sa Asia. Importante ito para sa kalakalan ng Europe at Asia. Kung kaya't nag-isip maglagay ng mga kampo ang mga bansang Britain, France at Amerika malapit dito. Ang mga base militar na ito ay magsisilbing puwersa para mapanatili ang seguridad ng mga barkong daraan mula sa Gulf of Aden patungo sa Red Sea, Suez Canal at sa huli ay Mediterranean Sea. Kumuha pa nga ng maliit na isla ang Britain at naglagay ito ng lighthouse. Ang Italy naman ay bumili ng coastline sa Eritrea at ang France ay bumili ng lupain mula sa mga sultan sa Africa. Itong lupain na ito ay naging kolonya ng France hanggang 1977 at una itong tinawag na Côte Française de Somalie o French Somaliland. Nang naglaon ay nakilala na ito sa pangalang Djibouti. Ito ay maliit na bansa lang na kasing laki ng New Jersey sa Amerika. Maliit lang din ang populasyon dito. Ang Djibouti ay malapit sa makipot na daanan sa Red Sea na tinatawag na Bab el-Mandeb na ang ibig sabihin ay Gate of Tears. Delikado kasi ang lugar na ito at maraming nawawasak na barko dahil sa mga malalakas na hangin, malalakas na agos ng tubig at mababaw na reefs. Ito ang nagsisilbing koneksyon sa pagitan ng Red Sea at Gulf of Aden. Nang makuha ng Djibouti ang kalayaan mula sa France noong 1977 ay wala man lang itong army. Wala rin itong lupain na pwedeng sakahan. Wala nga itong resources kundi buhangin, asin at mga camel. Kaya naman pinayagan ng Djibouti na maglagay ng base militar ang France kapalit ang pagprotekta sa bansa at mga tulong na pang-ekonomiya. Pero nakaranas pa rin ang Djibouti ng economic depression na sinabayan pa ng civil war. Ang Djibouti ay pinamumunuan ngayon ng isang diktador at sa loob ng 2 dekada ay nakaranas ang bansa ng mga human rights abuse at pagkawala ng freedom of speech at free press. Mayaman ang mga politiko
pero marami din ang naghihirap at nagugutom. Masasabing mahirap na bansa pa rin ang Djibouti. Pero magbabago ang ekonomiya nito dahil sa mga base militar na itinatag dito. Halimbawa na lang ang base militar ng mga Amerikano. Pagkaraan ng mga nangyari noong September 11 terror attack sa Amerika noong 2001, ay ninais nito na magtayo ng base militar sa Djibouti. Malapit kasi ang Djibouti sa Yemen kung saan matatagpuan ang kampo ng Al-Qaeda, ang grupo na sinasabing nagplano ng mga terrorist attacks sa World Trade Center ng Amerika. Pumayag ang Djibouti at kaya nagkaroon ng nag-iisang base militar ang Amerika sa may Africa. Ito tuloy ay nagkaroon ng malaking partisipasyon sa War on Terror ng Pangulo ng Amerika na si George W. Bush. Ngunit, hindi lang France at Amerika ang may base militar sa Djibouti ngayon. Taong 2011, nang magtayo ng base dito ang Japan habang 2013 naman nagtatag ang Italy. Ito ang nag-iisang base militar ng Japan sa isang dayuhang bansa. Ang mga hukbo naman ng Spain at Germany ay nakikibase naman sa kampo ng France. Magkakaroon din sana ng base ang Russia pero tinanggihan ito ng Djibouti dahil sa sulsul ng Amerika. Dinoble ng Amerika ang bayad ng kanilang upa para lamang ayawan ng Djibouti ang Russia. May mga kampo din dito ang mga Qatar peacekeepers, samantalang ang UAE naman ay may malaking daungan dito. Pati ang China ay may base militar dito at ito ang nag-iisang base nila sa labas ng kanilang bansa. Taong 2017, nang itatag ng China ang kampo nila dito at ito ay katapat pa ng base militar naman ng Amerika. Ayon sa China, ang militar nila ay kailangan para labanan ng mga pirata sa Red Sea at mapanatili ang seguridad dito. At kasabay ng pagpayag ng Djibouti ay makakapagbigay ang China ng mga infrastructure projects kasama ang paggawa ng mga riles at mga daungan. Tinataya rin na may malalim na daungan ang China sa kanilang kampo na pwedeng dumaan ng isang aircraft carrier o kaya nuclear submarine. Pero bakit nga ba ang daming base militar sa Djibouti? Bakit ba mahalaga ang lugar na ito? Unang-una, ito ay dahil sa langis mula sa mga fossil fuels. Ang buong mundo ay nangangailangan nito para sa pagpapatakbo ng mga sasakyan at ng iba pa. At dito sa Red Sea dadaan ng mga cargo ships na dala-dala ang mga langis na galing sa mga bansa sa may Persian Gulf. Ito ay maglalakbay ng Red Sea papuntang Suez Canal para marating ang kanlurang bahagi ng mundo. Kung ang rutang ito ay mababarahan, ay malaking pinsala sa ekonomiya ang mararanasan. Minsan nang isinara ng Egypt ang Suez Canal at maraming bansa ang nahirapan. Kung kaya't ayaw na ng Amerika o ng mga bansa sa Europe na mangyari ito uli. Lalo na ngayon dahil pinutol na ng Amerika at ng ilang mga bansa sa Europa ang kanilang relasyon sa Russia. Wala nang langis ang makukuha sa Russia, kaya ang mga langis na galing sa mga bansa sa Middle East ay pinagkakaingatan ng mabuti. Pangalawa, ang mga kalakal na galing sa China ay dumaraan dito sa Suez Canal. Naging premier manufacturing country kasi ang China at napakaraming mga kumpanya ang may factory dito. Maraming produkto ay ginagawa sa China at pagkatapos ay dadalhin ng mga ito sa iba't ibang parte ng mundo. Ang mga kalakal na papunta sa Amerika at Europe ay daraan sa may Red Sea papuntang Suez Canal. At dahil sa mga langis at mga iba pang kalakal na dumaraan sa parting ito ng mundo, ay naging napakadelikado ng Bab el-Mandeb. Ang pagiging makipot na daanan nito ay maaari kasing gamitin para sa mga pag-atake ng mga cargo ships. Kailangan tuloy ng presensya ng militar dito para sa seguridad. Dito tuloy papasok ang Djibouti. Kinikilala ito bilang isang strategic location para sa ekonomiya ng mundo. Nasa may Bab el-Mandeb ang bansang ito kung kaya't pwedeng maglagay ng base militar dito para may mga sundalo na magpapatrolya man lang sa nasabing lugar. Pero, ano ba ang nakukuha ng Djibouti sa maraming base militar dito? Ano ang napapala ng mga mamamayan nito sa pagkakaroon ng mga iba't ibang sundalo na nagkalat sa bansa nila? Siyempre, nakakakuha ang Djibouti ng bayad mula sa mga lupaing ginamit para may tatag ang mga base militar. Masasabi rin na meron ng proteksyon ang Djibouti laban sa mga gustong manakop o kaya manggulo dito. Nagkakaroon din ng pagdami ng pwedeng negosyo dahil sa mga sundalong dayuhan. May mga nagtayo nga ng nightclub sa mga syudad na pinupuntahan naman ng mga French legionnaires at ng iba pang mga sundalo. Pero may mga pangit na dulot ang mga base militar. Nagkakaroon ng mga aksidente minsan dahil malalapit ang mga kampong ito sa mga syudad. May mga posibleng aksidente na may kinalaman sa mga armas at ang mga sibilyan ang nadadamay.
Sinisiguro naman ng mga kampo ang iba yung pag-iingat para maiwasan ang mga aksidente. Halimbawa, ang mga kagamitan nga ng mga Amerikano para sa kanilang base ay dinadala gamit ang mga eroplano o kaya helicopter. Hindi ito dumadaan sa syudad ng Djibouti. Pero sa totoo lang, ang may masamang epekto sa Djibouti ay ang geopolitics. Minsan, kahit wala naman kinalaman ang Djibouti sa mga giyera ng ibang bansa, ay nadadamay pa rin ito dahil sa politika, tulad na lamang ng sitwasyon ng mga Houthi rebels sa Yemen. Ngunit totoo din naman na marami kasing gobyerno sa mundo ang nag-aasam na magkaroon ng kontrol sa may Red Sea para may kontrol din sila sa mga kalakal na dumaraan sa rutang ito. Halimbawa na lang ang nangyari sa UAE. Ang UAE dati ay tinuturing na kaibigan ng Djibouti at ang UAE ay may hawak ng malaking daungan nito. Pero nang naging maganda ang relasyon ng UAE sa Eritrea, ay naging pangit naman ang relasyon nito sa Djibouti. Nagkataon din naman na noong 2017 ay nagkaroon ng alitan ng Saudi Arabia at UAE laban sa Qatar. Ang Qatar ay may militar sa border ng Djibouti at Eritrea. Umalis ang Qatar sa Djibouti at agad-agad na kinuha ng Eritrea ang Dumeira Island na hawak dati ng Djibouti. Dahil dito, pinaalis na rin ng Djibouti ang UAE sa kanilang bansa at binigay ang kanilang base sa China. May mga bansa din naman na talagang ginagamit lang ang Djibouti para sa kanilang interes. Halimbawa na lang nito ay ang Ethiopia. Ang Ethiopia kasi ay isang bansang landlocked at malayo ito sa mga katubigan. Kailangan tuloy nilang dumaan pa sa Djibouti para makakuha ng kalakal. Halos 95% nga ng kalakalan ng Ethiopia ay kailangang idaan sa Djibouti. Dahil dito, ang mga bansa sa may Persian Gulf ay naging mga investor na rin, hindi lang sa Djibouti kundi sa rehiyon ng Horn of Africa kung saan naroon ang Ethiopia. At ang investment nila ay may kinalaman sa mga pagkain. Nakakakuha kasi ng pagkain ng Ethiopia at iba pang bansa sa Africa sa pamamagitan ng daungan ng Djibouti. Sa dami ng mga bansa na nagkakainteres sa Djibouti, ay natural lamang na maging maingat rin ito sa kanyang mga desisyon tungkol sa mga presensya ng mga dayuhang sundalo. Pwedeng samantalahin ang ganitong sitwasyon para mapabuti mismo ang bansa, pero isang maling desisyon o kaya isang maling pakikipag-ugnayan ay maaaring maging nakakapinsala ang epekto. Maganda siguro kung magiging neutral na lang ang Djibouti lagi. Walang magagalit na bansa at lahat ay pwedeng magsama sa Djibouti bilang neutral ground. Ngunit hindi natin alam at baka sa hinaharap ay kailanganing mamili ng maliit na bansang ito ng kakampihan. Para tuloy-tuloy ang saya at kwentuhan, huwag kalimutan mag-subscribe sa Bubbly YouTube channel at pindutin ang notification bell